Hi, my name is Myra and welcome to a new video. Sa English, kapag tayo ay nagkukumpara ng dalawang tao, bagay, lugar o pangyayari, meron tayong mga structures or forms na kailangang sundan. Halimbawa, gusto kong sabihin na ang pineapple na ito or ang pinyang ito ay mas malaki kaysa sa mansanas na ito. So I can say, this pineapple is bigger than this apple. So ang structure na sinundan ko dyan ay yung something, or someone, kung tao, ang pinag-uusapan natin, okay? Plus a be verb, plus a comparative adjective, plus than, plus something or someone. Sa sentence na yan, kinukumpara ko yung sukat ng pinya sa sukat ng mansanas. Ngayon, paano naman kung ang dalawang tao, bagay, lugar, o pangyayari na kinukumpara natin ay equal in some way? Ibig sabihin, magkapantay sila ng katangian or magkalibel sila ng katangian. Paano natin sasabihin yan sa English? Ang phrase or structure na pwede nating sundan ay someone kapag tao or something kapag object plus a be verb plus as plus an adjective in its positive form plus as, plus someone or something. Okay, ano ba yung adjective in its positive form? Natatandaan niyo pa ba yung degrees of adjectives? Yung positive, comparative, at saka yung superlative degrees or forms. Examples: clean, cleaner, cleanest. Busy, busier, busiest. Quick, quicker, quickest. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Good, better, best. Bad, worse, worst. Yung mga words sa first column ay yung mga nasa positive form or positive degree. Sa structure na itinuro ko sa inyo kanina, okay, yung as plus adjective plus as, ang kailangan yung gamitin dyan ay yung positive form lang, hindi yung comparative form. For example, in my opinion, Pia is as beautiful as Catriona. So, magkapareho sila ng kagandahan, magkalibel sila, magkapantay sila ng kagandahan. So, I can say, Pia is as beautiful as Catriona. So, beautiful yung ginamit ko, hindi yung more beautiful. Okay? Another example, my hair is as long as your hair. So, kinukumpara ko yung buhok ko, yung haba ng buhok ko, sa haba ng buhok mo. Just an example. Something, because I'm talking about my hair, plus is, plus as long as, plus something, which is your hair. Kung magkasing haba ang buhok natin, I can say, my hair is as long as your hair. Here are some more example sentences. This exam is as easy as ABC. This Hermes purse is as expensive as your car. No matter how I try, I can't be as good as my sister. Paano naman kung ang kinukumpara natin ay hindi magkapareho, hindi magkapantay, hindi magkalibel ng katangian? Of course, you just have to add not. Isa yan sa mga structure na pwede ninyong gamitin kapag kayo ay nagkukumpara nga ng dalawang tao, bagay, lugar o pangyayari na hindi magkapareho, hindi pantay, hindi magkalibel ng katangian. For example, English is not as difficult as math. Yan ang opinion ko, okay? Ibig sabihin yan, yung English ay hindi kasing hirap ng math. O kung sa palagay nyo naman, yung math ay mas madali kaysa sa English, then you can say, math is not as difficult as English. Here are some more examples. They are not as optimistic as their father. This copy is not as clear as the other one. When I was young, I was not as straightforward as I am now. Now, are you ready for an exercise? Let's start.
You can also share this video with your friends and subscribe na rin to my channel. If you haven't subscribed yet, paki-click na rin yung notification bell right next to that subscribe button so that you'll be notified as soon as I upload a new video. Thanks for watching. Bye.